Again, good morning po mga kapatid. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series sa Christian Holiness na hango sa aklat ni Pastor Noel Espinosa na Christian Holiness. So tayo po ay nasa lesson 57 na ng ating pag-aaral. At sa bagay na ito, so para lang po sa ating review na tinatalakay natin na standards of holiness. So nag-umpisa po tayo sa mortification. Kung naalala nyo, yung mortification ng sin. And then sumunod nun ay yung cultivation. Kung naalala nyo po, yung mga previous lessons na ating pinag-aralan. At ngayon po, itong tinatalakay natin, nandito na po tayo sa standards of holiness. So pinag-aralan natin yung mortification, paano ba natin patayin yung indwelling sin upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. At pinag-usapan din natin yung cultivation o yung mga Christian graces kasi sinabi natin, hindi lang siya basta negative, kailangan may gagawin din tayo. I mean, ano ba tamang term doon? Yung pag-mortify natin ng ating sin, yung graces na yon, meron tayong grace na kailangan nating ipamuhay. Yun yung cultivation. Ibig sabihin, kailangan nating pagyamanin itong mga biyaya na ito. Hindi ito something na passive upang tayo'y mamuhay na may kabanalan. Ibig sabihin, meron tayong responsibility na hinihingi sa atin ng ating Panginoon bilang kanyang mga iniligtas. So, noong nakaraan, nakita natin yung example of Jesus. So, dito sa Standards of Holiness, nakita natin, na diniscuss natin dito, yung Ten Commandments o yung Decalogue, na nakita natin na ang bagay na ito ang bagay na yung supreme standard ng kabanalan ay walang iba kundi ang Diyos. At ito ay nakita sa kanyang mga commands. Ibig sabihin, para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan na tayo ay kabilang na sa kaharian ng Diyos, so meron tayong mga pamantayan sa kabanalan. Yun yung standards of holiness. Paano ba tayo dapat mamuhay? Diba? Yun yung standards o yung mga pamantayan. So nakita natin nung una, yung Ten Commandments, nakita natin that the supreme standard o yung pinakamataas na pamantayan ay walang iba kundi ang Diyos, sapagkat ang Diyos, ipinakita niya kung sino siya, yung kanyang karakter sa kanyang law. Dun sa Ten Commandments ay binigay niya kay Moses. At itong alam natin, itong Decalogue na ito, hindi lang ito Old Testament na usapin. O hindi lang ito sa Old Testament, ito ay nagpapatuloy hanggang sa New Testament, itong Decalogue na ito. So the Decalogue is the most important summary of God's moral standard for mankind, and its concept, yung konsepto nito, sabi nga natin, is both Old Testament and New Testament. So tinalakay din natin yung Kingdom of Christ. So siniris yan nila Deacon Leo at yung mga iba pa nag-Sunday School, na nakita natin dito yung kingdom rule of Christ in His subjects. Sino ba yung subjects si Christ? Yun yung mga Kristiyano. Yung ibinilang ng Panginoon sa kanyang kaharian, yung mga regenerate, yung mga tunay na believers, sila yung mga subjects ng kingdom of Christ. Yung kingdom of God na sinasabi dito, hindi ito yung... Kasi ang kingdom kasi, may kingdom na ang Diyos ay namamahala siya sa buong mundo. No? Pero anong sinabi ng Panginoon Jesucristo? Saan sinabi yun na, my kingdom is not of this world? Tama, di ba? Sinabi ng Panginoon, my kingdom is not of this world. So, ibig sabihin, itong kingdom of Christ, ito yung kingdom sa realm na spiritual, na ito ay, ang subject nito, yung mga believers lang. So, yung mga hiwalay sa Diyos, yung mga unbelievers, hindi sila kasama rito sa kingdom of Christ. Sila ay nasa ilalim ng kingdom of darkness. Alam natin yan. Power of darkness o power ni Satan. So nakita natin yan na its inauguration
kung kailan inaugurate yung kingdom of Christ is when Christ resurrected and ascended into heaven to sit in the right hand of the Father to rule as king in his subjects. So, ibig sabihin, ang Panginoon Kristo, alam natin, sa kanyang muling pagkabuhay, siya ngayon ay nasa langit, at yung kanyang kingly role ay kanyang ginagawa na ngayon na siya ay nasa langit at pinaghaharian niya etong kanyang mga subjects o yung mga believers. So yun ngayon yung kingdom of Christ sa tinalakay natin. At nung last time, yung tinuro ni Deacon Leo, yung example of Jesus, so nakita natin kung paano ba dapat tayo mamuhay, yung standard ng holiness, ano bang pattern. So siyempre, binigyan tayo ng standard, binigyan din tayo ng Diyos ng pattern kung paano natin ipapamuhay yung ating kabanalan base dun sa standard ay binigay ng Panginoon. At yun ay yung example of Jesus na nakita natin nung nakaraan. Nakita natin dito that the example of Jesus pertains to his submission to the Father's will and dealing with people, sinners and disciples based on his gracious character. So again, yung example of Jesus para sa mga mananampalataya, ito yung kanyang unselfish humility, nakita natin. Yung kanyang sacrificial love. Yung kanyang gracious forgiveness at saka yung kanyang unvindictive meekness. So yun yung mga na-discuss natin last time nung nagturo po si Deacon Leo na nakita natin yung examples of Jesus. So etong Ten Commandments, ito ay sabi natin, this is an Old Testament and New Testament concept. Ibig sabihin, nagpapatuloy ito. Pero itong tatlong ito, Kingdom of Christ, which inaugurated nung nag-resurrect si Christ, which is sa New Testament nangyari yun. Example of Jesus, alam natin, pinakita ang example of Jesus sa New Testament. And then, yung ating pong tatalakayin ngayong araw, which is the fruit of the Spirit, is also a New Testament concept. Dahil alam po natin, nung Pentecost, ay ang banal na Espiritu ay nag-exist lang nung Pentecost. Hindi po yun ang ibig sabihin. No? Alam natin, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. So ngayon, tingnan natin etong role ng ating iligtas. The role of Triune God in redemption. So sabi rito, in redemptive activity of the Triune God, there is a role for each person. So alam po natin, ang kaligtasan natin, ito po ay gawa ng Diyos at ito ay gawa ng Trinidad na Diyos. No? Alam natin, each person ay sila ay may part doon sa pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin. So, una makikita natin, the role of the Father. Ano ba ang role ng Father? The Father plans and purposes. And makikita natin, pangalawa, the role of the Son. O ano ang role ng anak sa pagliligtas. The Son fulfills and accomplishes redemption. So, pakiclick nga yung hyperlink. So makikita natin dito, John chapter 6, verse 38 to 39. So sabi ng Panginoon Kristo rito, for I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him. So nakita natin, the will of Him. Sabihin, sino yung will of Him? Yung Father. Siya ang nag-purpose nung plan ng redemption. Siya ang nagplano. Yun ang kanyang kalooban. Ang sabi ng Panginoon Kristo, not to do my own will, but the will of Him who sent me. So ano raw yung plano o yung kalooban ng Ama o nung nagsugo sa kanya, which is the Father? This is the will of Him who sent me, that I should lose none of those He has given me, but should raise them up on the last day, which is yun yung pagliligtas. So nakita po natin yan. And then, oops, paano kaya babalik? Escape? Or hindi siya bumabalik, no? So nakita po natin, no? Ang Panginoon ang nagplano
ito ay sinakautuparan ng anak sa kanyang pagparito nung siya ay nagkatawang tao. At siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang gawin niya yung kanyang pagliligtas. At yun ay nakumpleto niya. Siya ay muling nabuhay at ngayon siya ay naghahari sa langit na nakaupo sa kanan ng Ama. At makikita naman natin the third person, which is the Holy Spirit. The role of the Holy Spirit in redemption is it applies and operates in sinners' personal experience. So nakita natin ang role ng Trinity pagdating sa kaligtasan. So basahin natin itong Ephesians 1, verse 13 to 14. Sabi rito, in Him, so sino rito yung Him? Ang Panginoong Kristo yan. In Him, you also, when you heard the word of truth, nung narinig daw natin, ano yung word of truth? Yung Ebanghelyo, the gospel of your salvation. And believe in Him, nanampalataya. So ano nangyari? We're sealed with the promised Holy Spirit. So nakita natin, ito'y promised Holy Spirit. Sabihin, ito yung pangako ng Panginoong Kristo sa kanyang pag-ascend at maging nung pa lamang bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo na sinabi doon sa John, hindi ko lang maalala kung saan sa John yun eh. John. Teka. Hanapin natin yung sinabi doon na I will send you the advocate o the comforter. Dali lang po. Yan. John 14 verse 16. Hindi ko lang alam kung pwede ka ba mag-post nung verse. John 14 verse 16. Verse 16. Para lang makita natin ano ba yung promised Holy Spirit na sinabi dito ni Paul sa Ephesians. Verse 26. Okay, babasahin din natin yung 26. Sige. Medyo maliit, no? Nakikita ba? Hindi, no? Hindi, basahin ko na lang. So, John 14 verse 16, ito po yung sinabi rito ng Panginoong Kristo mismo ang nagsabi, and I will ask the Father, and He will give you another advocate. So yung another advocate, yun po ay walang iba kundi ang Banal na Espiritu, that He may be with you forever. 17, tuloy natin, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him. You know Him because He abides with you and I will be with you. And then sabi ni Brother Mark sa 26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. So, balik po tayo doon sa slide natin kanina. So, nakita natin, ito yung promise ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad na ipapadala niya, He will give you another. Ang Ama ay magpapadala ng banal na Espiritu. No? Who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. So, ibig sabihin, until we acquire possession of it, ano ba ibig sabihin nun? Sabihin ba, wala pa tayong kaligtasan? Hindi. Ibig sabihin, ito yung kakumpletuhan ng ating kaligtasan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Yun yung ibig sabihin dito na until we acquire possession of it. Hindi ibig sabihin niya na naligtas ka na, ngayon, parang, paano ba i-explain yun? Parang lumalabas, acquire possession, parang wala ka pa, hindi mo pa napopossess. Pero hindi yun ang ibig sabihin noon. Sabihin yung kakumpletuhan nito sa muling pagbabalik ng Panginoon, yun yung sinasabi rito na until we acquire possession of it to the praise of His glory. So balik po tayo, Kuya Ivan, dun sa ating So may kulang pala, no? Hindi ko naisip na kung paano babalik dun sa yung hyperlink, no?
So nakita po natin, itong illustration na to, so kinuha ko din to sa presentation ni Pastor Noel, do sa kanyang YouTube video about this lesson. Kasi meron po itong YouTube video ni Pastor Noel, at dito po natin binasa yung ating Sunday School sa topic na ito. So nakita natin, the Father planned and purpose in eternity. So yung pagpaplano ng Diyos, ito ay nag-umpisa pa sa walang hanggan. And then the Son accomplished in history. So nakita natin ang Panginoon Jesucristo in history, siya ay nagkatawang tao, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, siya ay muling nabuhay because of the empty tomb na meron ngayon. Hanggang ngayon, yan ang ating katibayan na ang Panginoon Jesucristo ay siyang talagang muling nabuhay because of the empty tomb. And then the Holy Spirit applies in experience. So, kaya pong pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa fruit of the Spirit kasi it is the Spirit who applies redemption and it is the Spirit who works for our sanctification. So, nakita po natin ang bagay na yan. So, again, ang ating scriptural text o yung ating scriptural basis ng ating pag-aaral is on Galatians 5:22-23, which is very popular. So, sabi rito, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So, alam natin, Aklat ng Galatians, sinulat ni Apostol Pablo sapagkat may umaatake sa Ebanghelyo na ang ginawa ng Panginoon Jesucristo ay hindi sapat at kinakailangan na ang mga mananampalataya doon sa Galatia, sinasabi ng mga Judaizers, ay magpatuli upang talagang maging ganap na sila ay ligtas. Pero sinasabi rito ni Apostol Pablo, itong bunga ng Espiritu na pagliligtas ng Diyos na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang biyaya, sabi rito, against such things, there is no law. Ibig sabihin, hindi ito set ng mga batas na kailangan mo magmahal, kailangan mo maging masaya. Hindi, ito ay bunga ng Espiritu na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang iniligtas. Kaya sabi rito, against such things, there is no law. Ibig sabihin, hindi yung pagsunod sa batas ang nagpapaligtas sa isang makasalanan, kundi yung ginawa ng Panginoon Jesucristo sa kanyang pagliligtas, sa kanyang biyaya, yung kanyang atonement, na binigay sa mga mananampalataya yung Holy Spirit. Nakita natin sa Ephesians na siya yung guarantee, siya yung down payment ng pagliligtas na ginawa. At itong banal na Espiritu na ito, meron itong bunga sa isang makasalanan o sa isang mananampalataya na dating makasalanan na naligtas. At ang una natin pag-uusapan sa umagang ito sa ating Sunday School ay yung unang fruit, which is love. Pero pansinin po ninyo, ito pong sinabi sa Galatians 5:22-23, sabi rito, the fruit. Ibig sabihin, kailangan pala tayong bumalik. Sorry. So nakita po natin, the work of the Holy Spirit since Pentecost, so nangyari yan dun sa Acts chapter 2, outpouring is to apply the work of Christ on sinners, and this is to glorify Christ. Makita natin yan sa John 7 verse 39 kung saan sinabi dyan, He was speaking about the Spirit, whom those who believe in Him were later to receive. So nakita natin, di ba? Later to receive. So, kailan mangyayari yan? Doon sa Pentecost mangyayari yan, which is nangyari sa Acts chapter 2. For the Spirit had not yet been given. So, ibig sabihin ba wala pa yung Holy Spirit that time? Hindi. Ibig sabihin yung role ng Holy Spirit na mag-apply ng redemption, hindi pa nangyayari. Kasi kailangan munang mangyari yung work ni Christ na i-accomplish niya yung pagliligtas o yung redemption. Kaya sabi rito Jesus had not yet been glorified. Ibig sabihin, yung work ng Holy Spirit is to glorify Jesus. Ano ibig sabihin nun? Yung kanyang ginawang redemption, i-apply niya dun sa iniligtas ng Diyos sa kanyang biyaya, yung mga kinahabagan ng Diyos na naligtas sa biyaya,
ang role ng Holy Spirit, i-apply ito sa kanila para mabigyan ng luwalhati. Sino? Si Jesucristo na siyang gumawa ng kaligtasan. So ang Holy Spirit, hindi ito yung mga power, hindi ito yung mga nai-slain o speaking in tongues o yung puspos ka ng Spirito at ikaw ay matindi kang mag-praise and worship. Hindi yan ang role ng Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. Ang role ng Holy Spirit ay i-apply yung redemption na ginawa ni Kristo at magbigay ng papuri kay Kristo. So balik po tayo dun sa ating slide. Siguro basahin ko na lang yung para hindi na tayo pabalik-balik. Babasahin ko na lang yung verse. Huwag na nating i-flash. Dali lang po. So may kita rin natin yan sa John 16. Sana po may Bible po kayo para sumusunod po kayo doon sa mga binabasa nating verses. So wag lang po kayong tumingin sa aking mukha o sa screen. Tumingin din po kayo sa inyong Bible. So sabi rito, John 16 verses 13 to 14, but when he, so nakita natin, sinabi he. So nakita agad natin the Holy Spirit is a person. It's not a force or a power na parang impersonal force. Ang Banal na Espiritu as the third person of the Trinity is a person. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak from Himself, again, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. 14, He will glorify me. Malinaw. Ang gawa ng Banal na Espiritu is to apply the work of Christ which brings glory to Christ. Sabi rito, He will glorify me for He will take of mine and will disclose it to you. So nangyari ito nung Pentecost. So kaya sinasabi rito, since Pentecost outpouring is to apply the work of Christ, kaya sabi niya, He will glorify me. Yung aking gawang pagliligtas on sinners, and this is to glorify Christ. So, yun ang trabaho ng Holy Spirit. So, dapat ang pagliligtas, mas na-focus o mas na-highlight mismo si Christ. Hindi yung Holy Spirit ang na-highlight. Yung Holy Spirit ang nag-apply, pero yung object ng ating faith, ng ating kaligtasan, ay sa person and work of our Lord Jesus Christ, which is the gospel. So, alam natin yan. Lagi nating narinig yan. So sabi pa rito, the initial work of the Holy Spirit in saving a sinner, makikita natin yan, ay yung redemption. Sa redemption is yung conviction of sin and regeneration. So yun ang trabaho ng Banal na Espiritu. Na ang bagay na ito, nangyayari ito dun sa mga inililigtas ng Diyos. Kasi ang pag-convict ng Holy Spirit, kapag siya ay nag-convict, tiyak na yung na-convict ng Holy Spirit, siya ay sasampalataya sa Panginoon. So, hindi lahat ng tao nakukonvict ng Banal na Espiritu. May mga tao na naririnig nila pangaral ng gospel, wala ang pagkilos ng Espiritu, hindi sila nakukonbiktan ng kanilang mga kasalanan. And sadly, nananatili sila sa kanilang pagkamakasalanan. Kaya dapat nating lalong ipanalangin na tulungan sila ng Panginoon at lagi natin share ang gospel. At yung conviction of sin, nakikita natin dyan, yan ay nagdudulot ng regeneration o yung pagiging born again. So again, akala ko dati, nung bata ko, pag born again, religion niya, ano ba kayo? Born again? Born again po. Born again pala kayo, mga praise the Lord kayo. Hindi pala yan yung ibig sabihin ng born again. Ang born again pala ay yung ginawa ng Diyos na pagbabago sa iyo nung ikaw ay kanyang iniligtas, na ikaw ay nabuksan ng iyong puso. Yung ikaw ay dating patay sa espiritual, ikaw ngayon ay nabuhay at nagkaroon ka ng bagong buhay. Meron ka ng puso na binago ng Diyos o binuhay ng Diyos. Yun yung regeneration na sinasabi. So yan po ang work ng Holy Spirit. I-convict ng kasalanan ang isang iniligtas ng Diyos at siya ay ma-regenerate, mabago, makita niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at siya ay sumampalataya. So regeneration precedes faith. Lagi nating sinasabi yan. Yung regeneration, nauuna muna bago sumampalataya ang isang tao.
So, wag natin babaligtarin kasi pag binaligtad natin, may tendency na ipagmalaki natin na kaya ako naligtas kasi sumampalataya ako eh. Which is alam natin, yun ang kaligtasan natin, pati yung pananampalataya natin ay regalo ng Diyos, biyaya ng Diyos. Hindi natin dapat ipagmalaki. Ephesians 2:8 and 9. So sabi pa rito, the Holy Spirit's continuing work is sanctification of believers. So may kita na nga natin yan doon sa binasa natin na Galatians 5:22 na yung kanyang gawa na once na ma-regenerate ng isang tao, ito ay may bunga na. At bunga ito ng Espiritu at ito pa rin ay biyaya ng Diyos. So sabi rito, nabanggit natin kanina, ito ay singular, hindi sinabing fruits. For the fruit of the Spirit, hindi sinabing for the fruits of the Spirit. Sabihin, ang isang mananampalataya na iniligtas ng Diyos, yung bunga ng Espiritu, yung sinabi na love, joy, peace. Sayin natin, sayin uli natin. Galatians 5:22-23. So sabi diyan, for the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Sabihin, ito ay clustered together. The various graces are not separate but ay clustered together. Ibig sabihin nun, hindi pa pwedeng ang bunga sa'yo, love lang. Wala kang joy, wala kang peace, o goodness lang, wala kang faithfulness. Hindi yung ibig sabihin nun. Pero bakit minsan mas nangingibabaw yung love? Minsan kinukulang tayo sa patience, hindi tayo mapagpasensya. Kasi merong varying degrees yung fruit of the Spirit na biyaya ng Panginoon. Yun yung makikita natin dito. Sabi rito, point, fruit-bearing of sanctification, yung ating kabanalan, yung paglakad natin sa kabanalan, should reflect all graces, but each has degrees. Yung nga sinasabi natin eh, kung saan tayo nagkukulang, yun yung ipanalangin natin sa Panginoon, na sa ating panalangin sa Panginoon na tayo tulungan niya, kaakibat noon yung ating puso na may pagsunod sa Panginoon upang lumago tayo dun sa biyaya na yun. So nagkukulang tayo sa love. Diba? Hindi natin maipakita yung love na sinasabi kanina doon sa preaching ni Brother Adrian na agape, na ito ay self-willed love, na ito ay giving yourself kagaya ng ginawa ng Panginoon ng Ama sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. He gave. Yun ang tunay na love. Ito ay pagbibigay ng sarili para sa good ng iba o ng kapatid. Yun ang love. So, makikita natin yan dito sa... Nawala yung illustration natin. Sorry po So, sabi natin, yung unang fruit is love. So, itong love na to, kanina narinig natin yung sa preaching ni Brother Adrian, no? Ano ba itong love na to? Ito yung agape love. So this love is distinct from natural love by common grace. This is only for believers. So, ito pong love na bunga ng banal na Espiritu, hindi po lahat ng tao meron ito. Hindi po lahat ng tao meron ito. Ano ibig sabihin nun? Hindi ito something na natural love o emotional love. So sabi rito ni Pastor Noel, this is the most popular of biblical themes and usually with unbiblical concept. Kasi sinasabi, God is love. O kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit ang Diyos magsesend ng mga tao sa hell? Di ba na-encounter nyo yan sa kung may nagtatanong sa inyo, nagdidebate sa inyo, o kaya sa mga YouTube videos. Pero alam natin, yung karakter ng Diyos bilang Diyos na banal, yung God is love, siya ay minamahal niya ang katuwiran because God is just, God is holy, God is righteous, at natural, napopoot siya dun sa kasalanan o sa kasamaan. Kaya hindi natin pwede sabihin na God is love, so lahat punta na sa langit. Kasi God is love eh. Meron bang God na naglalove pero dadali niya sa impyerno ang mga tao? So paano nangyaring love yun? So yun yung unbiblical concept na sadly naaabuso.
So makikita natin na itong love na pinag-uusapan natin na bunga ng Espiritu, ito ay para lamang sa mga mananampalataya. Dahil ito nga ay bunga ng Espiritu. So sabi rito, gracious love. Again, gracious love. Hindi lang basta love. Merong ginamit na adjective, no? Gracious love is not primarily emotional, sentimental, romantic. Yun yung sinabi ni Brother Adrian kanina sa preaching, no? Hindi ito yung emotional love. Ito ay bunga ng Espiritu. Pero, sabi rito, not wrong. Sabihin, hindi mali na ikaw ay magmalasakit ka sa kapwa mo. Ikaw ay magmahal sa iyong mahal sa buhay, sa iyong anak. Maging romantic ka. Hindi yan kasalanan. Hindi yan mali. Pero hindi yan ang love na tinutukoy na bunga ng Espiritu. At yan ay pag-uusapan pa natin dito. So yun yung gustong i-point out dito sa lesson ni Pastor Noel na itong love na ito ay distinct. Ito ay iba. Hindi ito yung natural love na sentimental love na meron tayo, which is, yun ay creaturely, ang term ni Pastor Noel dito ay, sinabi niya rito creaturely virtues. So yung love na meron tayo dahil tayo ay kinreate according to the image and likeness of God, meron pa rin nananatili sa atin doon. Kaya lang the image has already been darkened because of sin. Nung tayo nahiwalay sa Panginoon, hindi na natin ma-reflect yung image ng God na original na idinisenyo na sa atin. Na bilang ang Diyos ay mapagmahal dahil siya ay pag-ibig, meron tayong natitirang ganon pero ito ay darkened. Ibig sabihin, hindi talaga siya nagbibigay ng papuri sa Panginoon yung pag-ibig na yon dahil ito ay sentimental, ito ay parang personality traits lang natin, 'di ba? Kagaya nga nung sinabi ni Brother Adrian kanina, 'di ba? Mahal natin yung anak natin, ayaw na nating paluin. So, 'di ba? Pagmamahal yun kasi ayaw mo siyang masaktan. Pero hindi yan nakabase kung sino ang Diyos sa kanyang mga salita, hindi yan ang tunay na fruit of the Spirit na love kasi yung love na yan, sentimental love lang yan. Diba? Kung paano ka pinalaki ng magulang mo, ikaw ay mapagmahal, ikaw ay maawain, hindi yan ang mga bunga ng Espiritu. Kasi ang bunga ng Espiritu, ito ay grace na galing sa Panginoon at ito ay, makikita natin kanina, para lamang sa mga believers nung sila ay nabago, nung sila ay na-born again, nung naging na-regenerate sila. So sabi rito, it is the fruit of the Spirit, other forms of love are creaturely, not spiritual. It is the first in the list. So nakita natin, di ba? The fruit of the Spirit is love. So bakit siya first in the list? Because love is motivational for all Christian graces or duties. Paano natin papaliwanag yon? Love is motivational. Sabihin, ito yung nagmo-motivate kung bakit ka patient, bakit ka meek, bakit ka yung may goodness ka, meron kang self-control. Kung yung mga bagay na ginagawa mo lang out of your walang motivation ng love, hindi yan ang tunay na biyaya na fruit of the Spirit. Kaya sinabi rito ni Pastor Noel, love is motivational for all Christian graces or duties. Sabi rito sa 1 Corinthians 16 verse 14, basahin lang po natin. 1 Corinthians 16 verse 14. Ang sabi rito, let all that you do be done in love. Let all that you do be done in love. So yung love, yun ang motivation ng mga Christian graces na or duties na sinasabi doon sa Galatians 5:22. So makikita natin dito sa illustration, again, this is from Pastor Noel again, na parang kung paano niya ito pinakita, yung kanyang illustration, yung love para daw itong embudo. No? So dahil ito yung primary fruit of ng Spirit, yung love o yung first na fruit ng Spirit, dito nanggagaling etong mga sumusunod na mga Christian graces o yung mga bunga ng Espiritu kagaya ng joy and peace, which is paano natin mapapractice yung joy and peace sa practical na buhay natin, doon sa mga sitwasyon ng buhay natin. 'Di ba? Doon natin mapapractice yung joy, yung fruit ng Holy Spirit ng joy at saka yung peace sa mga sitwasyon natin sa buhay.
Lalo na yung mga mahihirap na sitwasyon na hindi ka aya-aya. Na sa kabila ng mga hindi ka aya-ayang sitwasyon, meron ka pa ring joy and peace. At yun ay motivated unang-una ng love for God dahil ikaw ay inibig ng Diyos. Natural, may pag-ibig ka na sa Kanya. Yun ang nagmo-motivate sa'yo na yun din ay ibigin mo ang iyong kapwa o iyong mga kapatid. And then yung nakita natin na sunod na virtues na dalawa, yung patience and kindness, may kita natin to sa pakikitungo natin o yung general relations natin sa ating mga kapatid o kahit hindi natin kapatid, yung mga nakakasalamuha natin sa labas, paano tayo maging mapagpasensya at maging kind sa pakikitungo natin. And then yung goodness and faithfulness, may kita natin yung goodness and faithfulness dito sa covenant fellowship. So covenant fellowship, dito ito sa iglesia. And then yung dalawang last na fruit of the Spirit, which is gentleness and self-control. So ma-apply natin yan o makikita natin yan sa adversarial relations. Ano ba yun? Isabihin, ito yung mga sigalot. Siyempre, hindi naman tayo lagi magkakasundo. May mga times na nagkakaroon tayo ng conflict kahit tayo magkakapatid na sa pananampalataya. Dito natin may papakita itong gentleness and self-control. And again, kung babalik tayo doon, paki-zoom out. So, nag-uumpisa ito sa love, no? Ito yung parang embudo na dumadaan dito and pagka dumaan dito, motivated ng love, ito yung mga bunga ng spirito na makikita natin na i-apply natin sa buhay natin sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. So, sabi rito, it is love as first. Love is motivational for all Christian graces and duties. Kaya nga sabi dun sa 1 Corinthians 16:14, let all that you do be done in love. So magpatuloy po tayo. So ano ba ang denominator of gracious love? Sabi, ano ba yung common? Paano ba natin masasabi na itong love na ito, paano ba natin ito i-define? Sabi natin, hindi ito sentimental, hindi ito galing sa atin, galing ito sa Diyos, biyaya ng Diyos. Ano ba itong gracious love? So makikita natin na itong gracious love, it is willing gift of oneself or to give oneself for the good of the object. Yun yung sinabi natin kanina, agape love. John 3:16. For God so loved the world that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano pa? John 15:13. John 15:13. Ito po ang sinasabi. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Ibig sabihin, ito ay pagbibigay ng sarili. Willingly. Kagaya ng ginawa ng ating Diyos. So, ito yung love na dinedefine dito sa fruit of the Spirit. Ito ay giving oneself for the good of the object na iyong minamahal. Ano pa makikita natin dito? Love that is a fruit of the Spirit, unang-una makikita natin, paano natin makikita yung definition ng love na yan? Una, love of God o love for Christ. So sabi natin sa Matthew 22 verse 37, Matthew 22 verse 37, and he said to them, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. So yan yung greatest commandment. So kung paano natin may papakita itong love na ito na sinasabi natin is giving of ourselves. Una, binibigay na natin ng sarili natin sa Panginoon. Dahil tayo niligtasan ng Panginoon. So sabi natin kanina, itong love na to, ito ay para sa mga mananampalataya lang. Hindi ito para sa lahat ng tao. So kung meron ka ng love, na fruit of the Spirit, na meron ka ng love, ang una makikita sa iyo, meron ka ng love of God. Na ibinibigay mo ang iyong sarili, na ang Panginoon ay you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So yan yung una natin makikita. Binibigay na natin yung ating sarili sa Panginoon. Yan yung bunga ng Espiritu na pag-ibig. Again, sa 1 Corinthians 16 verse 22, anong sinasabi rito? 1 Corinthians 16 verse 22, sabi rito, if anyone does not love the Lord, he is to be accursed. Grabe. Ibig sabihin,
kung ikaw ay walang pag-ibig sa Diyos, you are not yet in grace. You are still outside of grace. So, pagpapakita lamang na itong love na ito ay para sa mananampalataya lamang. Ito ay biyaya ng Diyos. Hindi ito yung pag-ibig na sentimental o yung superficial. Kaya sinabi rito kung hindi mo minamahal si Kristo, ano ka? Ikaw ay sumpain. Sabihin, you are outside of grace. Ikaw ay nandun pa rin sa, ano bang Tagalog, ano bang term doon? Kabaliktaran ng grace. Wrath, condemnation, no? Ano pa makikita natin dyan? Ephesians 6 verse 24. Ephesians 6 verse 24. Ang sabi po rito, grace be with all those who love, again, take note po, those who love our Lord Jesus Christ with incorruptible love. Kasi kaya incorruptible love, itong love na to, galing to sa Panginoon Hindi talaga to nasisira kasi binigay na pa ito Fruit of the Spirit ito Grace ito Kaya sabi rito, grace be with all those who love. Those who love our Lord Jesus Christ. Alam natin, hindi naman lahat ng tao tunay na nagmamahal sa Diyos kasi yun lamang iniligtas ng Panginoon, yung mga na-regenerate, tumanggap ng kanyang biyaya, mga inibig ng Panginoon, before the foundation of the world, yung kanyang elect, yung sa kanyang foreknowledge, yung kanyang predestined, na manampalataya, no? Yung kanyang tinawag ng kanyang ebanghelyo, yun lamang ang mga tunay na nagmamahal sa kanyang anak na ang Panginoon Kristo. So makikita natin yan, love of God and Christ. So, nakita natin, God's good is His glory. So, ibig sabihin, kaya tayo umiibig, unang-una upang mapapurihan ng Diyos kasi yun ang kanyang good Yun ang kanyang ultimate good, yung kanyang kapurihan. No? Kaya kakaiba itong love na ito. Hindi ito yung love na binanggit ni Brother Adrian yung kanina, yung eros. Ano pa ba yung sinabi niya kanina? Phileo. Hindi ito yun Agape to. Itong love na to, yung fruit of the Spirit, ito ay agape love. Ano pa makikita natin? So, paano natin mapapakita yung love of God? Sinabi natin kanina, no? Ibinibigay mo na ito sa Diyos, ikaw ay meron ng superlative love. So, sabi rito, more than any love we render to creatures. Ibig sabihin, ang Diyos ang minamahal mo ng higit sa lahat. Hindi ang iyong pamilya, hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, o kung sino man. Kasi sabi rito ng Panginoon, Matthew 10:37, he who loves father or mother more than me is not worthy of me. Malinaw He who loves father or mother, family, no? And he who loves son or daughter, yung anak naman, more than me is not worthy of me. So, ito yung superlative love. Kakaiba ito, hindi ito yung kagaya lang na pag-ibig natin sa ating mga kapwa. So, yan yung pag-ibig natin sa Panginoon. Ano pa? Makikita natin yung obedient love. So, sabi kanina ni Brother Adrian doon sa Philippians chapter 1 verses 19, tama ba? 19 ba yun? Balikan lang po natin sandali. Ang galing talaga ng Panginoon kasi yung Sunday school natin sumasakto dun sa preaching no? Parang ano siya talagang ano ba, coincidence pero hindi siya coincidence, no? Gawa ng Panginoon talaga. So sabi rito, mali yata ako, 9, sorry. 1 Corinthians 1 verse 9, and this I pray that your love may abound still more and more in full knowledge and discernment, so that you may approve the things that are excellent in order to be sincere and without fault until the day of Christ. So, ibig sabihin, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya tayo nagkakaroon ng discernment, ay para sumunod tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang salita. Kaya itong love na ito ay obedient love. It is not an emotional love, and it is even against emotion. Paano natin masasabi yan? Church discipline na lang. Hayaan na natin yan kasi para wala ng gulo. Para peaceful tayo. Wala tayong... Huwag na natin practice yung church discipline para... Kasi love natin yan Ayaw natin masaktan yung mga yan.
ayaw natin silang masaktan o ayaw natin masaktan tayo. So, practice natin yung love, pero walang discipline. So, mali. Sinasabi ng Panginoon, the Lord discipline whom He loves. Sa Hebrew, sinabi yon. So, anong sabi sa John 14:15? Basahin lang po natin sandali itong ating mga verses dito. John 14, verse 15. Ang sabi rito, if you love me, sabi ng Panginoon Jesucristo, if you love me, you will keep my commandments. Malinaw po. Hindi ito sentimental na love. Itong love na ito, sinabi ni Brother Adrian, nakaano ito dun sa pagkatuto natin sa salita ng Diyos. Meron itong sinabi na, ano yung sinabi kanina ni Pablo doon? In full knowledge and all discernment. So, hindi lang tayo naglalab na wala tayong knowledge and discernment from the Word of God. At kasama doon sa knowledge and discernment, yung ating pagsunod sa Diyos. So, malinaw po ang love na ito. Ito ay obedient love. Ano pa sinabi? 1 John 5, verse 3. 1 John 5, verse 3. Ano po sinabi? 1 John 5, verse 3. For this is the love of God. Ano raw? Ang love of God. That we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. Again, hindi tayo sumusunod sa commandments ng Panginoon para maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Para maging ligtas tayo, mas lalo tayong ligtas. Hindi. Ang kaligtasan natin, ang acceptance natin, nakita natin yan, na-discuss yan ni Deacon Leo dun sa Tama, no? Example of Jesus, di ba? Na yung obedience ni Christ, no? Yung kanyang active and passive work, yun ang basis ng ating justification. Kung ba tayo tinanggap ng Panginoon, ba tayo naligtas. Pero kung tayo ay talagang ligtas, sa biyaya ng banal na Espiritu na pinagkakalob niya, tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. Kasi may pag-ibig na tayo sa Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin, dahil meron na tayo nun, umiibig na tayo sa Kanya, yun yung superlative love. At dahil umiibig na tayo sa Kanya, sumusunod na tayo sa Kanya, yun yung obedient love. Mga kapatid. So sabi, beware, mag-ingat. There is so much professing of love to God without regard for His commands. Madali magsabi, mahal ko ang Panginoon. Pero pag tayo ay kinukumpronta na ng salita ng Diyos, ang hirap na sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Hindi common na sinasabi natin na mahal natin ng Panginoon. Pero kung wala tayong pagsunod sa salita ng Diyos, delikado o questionable yung ating pinopropess na love for God. So, anong punto? Obedience out of love is not driven by emotion but by discipline and commitment. Again, obedience out of love is not driven by emotion. Hindi ito emosyon lang. Baka masaktan si kapatid o anuman, ayoko makasakit, naawa ako sa kanya. Diba? Hindi yan ang tunay na love eh. Ang tunay na love ay obedience. It is out of obedience, no? Yung tunay na pag-ibig o tunay na pagsunod out of love, ito ay by discipline and commitment. Ibig sabihin yung discipline sa salita ng Diyos at yung commitment mo sa pagsunod sa salita ng Diyos kasi ikaw ay inibig na ng Panginoon. Ano may kita natin dito? At paano natin mapapakita yan? Yang commitment natin na yan. Yang ating obedience, yung love of superlative love and love of obedience. Paano natin makikita yan? Una, makikita natin yan sa love of brethren. So sabi natin kanina, yung love, pagbibigay natin ng sarili para sa kabutihan ng iba, so ipapractice natin yan sa pagmamahal natin sa ating kapatid. Anong sinabi sa John 13 verse 34 and 35? So sabi John 13, 34 and 35, a new commandment I give to you. Hindi ibig sabihin nito, may bagong commandment ng Panginoon. Ibig sabihin lang nito, eto na ngayon yung pinapakita ng Panginoon Kristo, no, sa kanyang pagtuturo na yung law na finulfill niya, no, is love for God and love for others, no? 'Di ba? Sinamarize niya yung law eh. Ano yung law, 'di ba? You shall love the Lord your God with all your heart and you shall love your neighbor as yourself, 'di ba?
Sabi rito, that you love one another even as I have loved you, that you also love one another. So yun yung sinabi. 35, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Kaya makikita natin na yung tunay na pag-ibig, ito ay sinasabi rito, a believer's good is holiness. So ibig sabihin, miniibig mong iyong kapatid para sa kabanalan. Una, para maging banal ka at para yung kapatid mo sa biyaya ng Diyos, lumakad din sa kabanalan. So, yun yung pagpapakita ng pag-ibig sa kapatid. Ano pa sinabi rito? 1 John 1, 4 verse 20. 1 John 1, 4 verse 20. Ang sabi dito, if someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has seen. Napaka-obvious na simpleng analogy, di ba? Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Samantalang itong kapatid mo, araw-araw mo nakikita, hindi mo kayang mahalin. Paano pa yung hindi mo nakikita? So yung sinasabi rito, if someone says, I love God and hates his brother, siya ay nagsisinungaling. Kasi, malinaw Yung kapatid mo, nakikita mo araw-araw, hindi mo kayang mahalin. Paano pa yung Diyos sa sinasabi mo? I love you, Lord. Kinakanta mo pa kunyari. Pero you hate your brother na nakikita mo. Paano pa yung Diyos na hindi mo nakikita? Ano pa? 1 Peter 2:17. 1 Peter 2 verse 17. Ang sabi po dito, honor all people, love the brethren, fear God, and honor the King. So makikita natin, yung pagpapakita ng grace of love na nakita natin kanina, na una ay love of God. So naka-object sa Diyos yung pagmamahal. Ito ay nagbubunga ng pag-ibig natin sa ating mga kapatid. So may pakita natin yan, una, rebuking the sinning. A test of Christian love. So makikita natin ang tunay na pag-ibig natin sa ating mga kapatid kapag tayo ay nagre-rebuke ng mga kapatid na nagkakasala, hindi tayo nagtotolerate ng kanilang kasalanan. Pero wag tayo magkamali, Love covers a multitude of sin. Ibig sabihin, may mga bagay na sa biyaya ng Diyos, pwede natin silang unawain, Pwede natin silang, hindi ko ibig sabihin na palampasin, basta palampasin. Ibig sabihin, pwede nating lawakan yung ating pangunawa. Kunyari, parang ako, na-intimidate kayo sa akin kasi malakas yung boses ko. Sa tuwing nakikita nyo ako, naisip nyo, lakas ang boses nito ang yabang nito di ba? So dahil lang malakas ang boses ko, ayaw nyo na akong ibigin. Kasi tingin nyo na sa akin, ayaw nyo na akong marinig, ayaw nyo na akong makita. Kasi lakas-lakas ang boses ko, mukha akong mayabang. So, love covers a multitude of sin. Pwede nating palampasin yung bagay na yon, tanggapin natin na ganun si kapatid, malakas talaga boses niya, di ba? Pero yung mga kasalanan na sinasabi ng salita ng Diyos na talagang dapat nating i-deal, yung mga works of the flesh, nagpapatuloy sa works of the flesh, hindi natin pwedeng i-tolerate yan kasi hindi yan pagpapakita ng tunay na Christian love. Yun yung ibig sabihin natin na nililinaw ko doon, mga kapatid, So 1 Corinthians 13 verse 6, ano sabi rito? 1 Corinthians 13 verse 6. Sabi rito, it does not rejoice in unrighteousness. So yung love daw, again, 1 Corinthians chapter 13, ito yung love, ano tawag dito? Love chapter ba tawag dito? Sabi ni Apostle Pablo, it does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Sinabi rin kanina ni Brother Adrian yun. Narinig ko yung kanina Proverbs 27 verse 5. Ito popular to Faithful, ano yan? Sinong nakaka-memorize ng Proverbs 27 verse 5? Faithful are the, ano yan? Sinong gustong mag-recitation? Di ba nakita natin lagi yan, 27 verse 5 and 6. Minsan nga, pinopost natin yan sa, sana lang, hindi tayo nagpapatama, di ba? Pag pinopost natin yan. So sabi rito, Proverbs 27 verse 5 and 6, better is reproof, yung rebuke, that is revealed, than love that is
hidden. Sabihin, pinapakita mo yung love mo sa pag-rebuke mo kaysa yung hindi ka nagre-rebuke, hindi yun ang tunay na love. Yung love, hindi yun itinatago. 6. Faithful are the wounds of a friend. Uy, kapatid, kasalanan yan. Kakasala ka dyan. Wag yan. Layuan mo yan. Hindi yung, okay lang yan, Brad. Maliit lang yan eh. Maliit na bagay lang yan. Hindi mo kailangang anuin yan. But deceitful are the kisses of an enemy. So, malinaw. A test of Christian love is rebuking the sinner or the sinning brethren. And then Hebrews 12:6, God disciplines whom He loves. Alam natin yan. Ano pa makikita natin? Beware, it is easy to mistake love for excusing the sin of brethren, and this is a fake love. Sabi ni Pastor Noel, hindi ito yung tunay na love. Kung gusto mo lang, walang conflict, walang issue, pagbibigyan lahat, hindi magre-rebuke, hindi yan ang tunay na love. It is a fake love. And point, Christian love seeks the good. Again, Christian love seeks the good by seeking to prevent destruction of sin. Kasi kung talagang mahal mo yung kapatid mo, ayaw mo siyang magpatuloy sa kasalanan at ultimately, eventually, siya ay mapahamak ang kanyang kaluluwa. So kung hindi ka magre-rebuke, wala kang concern sa kaluluwa ng iyong kapatid, hindi yan ang kanyang ultimate good. You are not seeking for his ultimate good. So yun po yung punto no. Kung hindi tayo magre-rebuke, we are not seeking for the ultimate good of our brother or of our sister. So, yan po yung makikita natin sa rebuking the sinning. Ano pa? Restoring the fallen. So nakita naman yung kabilang side, pag nagkasala, siya ay sa biyaya ng Diyos, dumating yung tunay na pagsisisi, at siya ay nagsisi na, ang sinasabi ng Biblia ay, siya ay panumbalikin. Napag-aralan din natin yan sa example of Christ, yung forgiveness, no? Sa mga nagsisi, hindi nagpatuloy sa kasalanan at bagkus ay nagsisi, ang sabi sila ay patawarin at sila ay panumbalikin. Ano sinabi sa 2 Corinthians 2 verse 8? Alam ko, ito rin yata yung... Tama ba di kong Leo? Ito rin yung nabanggit nung last lesson. So sabi rito, therefore, I encourage you to reaffirm your love for Him. Yun yung restoration, no? Nung nagkasala na kapatid na nagsisi na, siya ay panumbalikin. So sabi rito, I encourage you to reaffirm your love for Him. So nakita natin, no? Yung pagpapakita ng love, no? Restoring the fallen brother or sister na nagkasala. And then Galatians 6:1, yung famous na verse na Galatians 6:1, ang sabi rito, Galatians 6:1, you, brothers, even if anyone is caught in any transgression, ang ibig sabihin nito, ito yung kapatid na nagkasala, no? Hindi ito yung, ibig sabihin nito, yung nagpapatuloy sa kasalanan. Ito yung nahulog sa kasalanan, no? So anong gagawin natin pag may nahulog sa pagkakasala sa ating kapatid? You who are spiritual, restore such a one in a spirit of, again, love, gentleness. Sabi natin kanina, di ba? Fruit of the Spirit, love, joy, peace, kasama doon yung gentleness, motivated by love. Each of you looking to yourself so that you too will not be tempted. So, makita natin, no? So, sabi nga ni C.S. Lewis dito, everyone says everyone must forgive until he has to forgive. Ano ibig sabihin yan? Yun. Patawad ka kasi. Madaling sabihin magpatawad eh. Pero pag ikaw na yung nagawa ng kasalanan, ikaw na yung ginawa ng mali, ang hirap ng magpatawad. Totoo yan mga kapatid. Kaya itong bagay na ito ay sa biyaya ng Diyos, sina-challenge tayo ng salita ng Diyos dito sa bagay na ito. Na love for the brethren. Pagdating dito sa pagpapatawad. Napakahirap nito. Ang hirap magpatawad. Sa totoo lang. Madali lang sabihin to. Magpatawad na kayo. Pero pag kayo nagawa ng masama, di ba? Ang hirap magpatawad. Hanggang ngayon, kinikim-kim natin. Di ba? Meron pa nga iba, kinamatayan na. Hanggang sa
puntod ka na. Sinasabi nun, yung mga sinasabi matatanda dati, hindi kita mapapatawad hanggang sa, ano yung term na yun? Hanggang sa hukay, di ba? Pero hindi yan ang Christian love. Hindi yan ang love for the brethren. So, anong point? Restoring out of love does not wait for healing. So, di ba? Minsan ganyan tayo, mga kapatid. Kailangan ko ng time. Kailangan ko mag-heal eh. Hindi ko pa siya kayang patawarin. Oo, alam ko, dapat patawarin ko siya. Pero, paano naman yung feelings ko? Kailangan, na-hurt ako eh. Kailangan mag-heal. Again, nakita natin, agape love, it is seeking for the good of others. Ang tunay na love ay seeking for the good of giving of yourself for the good of others. So, hindi mo titingnan yung sarili mo na kailangan mo mag-heal para magpatawad ka. Walang kondisyon. Sinabi rin yun dun sa example of Jesus. Diba? As the Father forgives you. Ibig sabihin, yung Father ang nagpo-forgive, yung kondisyon nandun sa nagpapatawad, which is ang Ama. Hindi sa atin yung kondisyon. Patatawarin lang kita kung nag-heal na ako. Patatawarin lang kita kung talagang nakita ko na talagang sorry ka na talagang lungkot ka, lugmok ka na, saka lang kita patatawarin. Hindi ganon, mga kapatid. It is seeking the good of the fallen brothers sa pagre-restore natin sa Kanya. But again, linawin natin, itong restoring the fallen, ito yung mga nagsisi. Paano natin i-restore ang isang makasalanan o isang kapatid na nagkasala kung siya sa sarili niya, ayaw niya magsisi? Di ba? So, linawin natin yung restoring the fallen. Kasi naging malaking issue yan sa ating iglesia. And then thirdly, makita natin, refreshing the distressed. So this is entering into the afflicted heart. Gaya ng pagmamalasakit ng ating Panginoon. So makikita natin sa Old Testament kung paano nagmalasakit ng Diyos dito sa mga Israelita. So makikita natin Isaiah 63 verse 9. Anong sabi ng Diyos dito? Pinakita yung kanyang malasakit. Sabi, in all their distress, He was distressed. And the angel of His presence saved them. And in His love, yung daw pag-ibig ng Diyos, and His mercy, yung kanyang awa, He redeemed them. And He lifted them and carried them all the ancient days. So, bilang tunay na pag-ibig na meron ang tayo na pinagkaloob ng Diyos, dapat tayo ay nagmamalasakit upang palakasin natin yung mga kapatid natin na nangihina o yung dumaranas ng mga kapigatian. Ano pang sinabi? Romans 8:35. Anong sinabi sa Romans 8:35? Ito po ang sinasabi, Romans 8:35. Who will separate us from the love of Christ? Will affliction or turmoil or persecution or famine or nakedness or peril or sword? So wala makikipag-separate sa atin kasi yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kinukomport tayo nito in terms of this challenging times, yung affliction, turmoil, persecution, famine. And tayo bilang mananampalataya na pinagkalooban ng Diyos, tayo ay nagko-comfort din dito sa mga kapatid natin na nangihina. So sabi rito, it is far too easy to look the other way when someone is in distress. So paano natin mapapakita yung tunay na love? Diba? Oh. Nagmamahalan lang tayo kapag okay tayo. Wala tayong mga conflict, wala tayong problema. Pero pag nandun na yung problema, napapakita ba natin itong refreshing the distress na tunay na pag-ibig, na grace of love? So yun yung dapat na bantayan natin sa mga sarili natin at humingi tayo ng biyaya sa Diyos kung nagkukulang tayo sa bagay na yan. And point, believing that affliction is sanctifying, love does not fear, empathy with it. So anong sinasabi niyan? Yung affliction, alam natin sa ating previous na mga pag-aaral, ito ay kaakibat ng tunay na pagliligtas sa atin. Ito ay ginagamit ng Diyos upang tayo pabanalin yung mga trial, suffering, affliction. So, tinawag tayo ng Diyos, haharap tayo sa mga suffering and affliction. Kaya itong love na ito, na grace of love, ito ay dapat nating i-practice pagdating sa mga bagay na ito. So, love does not fear, empathy with it. So, hindi lamang nagmamahal kapag maayos ang kalagayan. Hindi lamang nagmamahal kapag maayos ang kalagayan.
And then makikita natin, so nakita natin love of God, love of brethren. So kinumpleto. Hindi lang hindi lang sa Panginoon, hindi lang sa church o sa mga kapatid, kundi pati outside of church, love of sinners. 'Di ba? So ito yung tunay na love on the fruit of the Spirit. Meron tayong pag-ibig sa mga lost, no? Matthew 9 verse 36. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? And seeing the crowds, he felt compassion for them because they were distressed. Kita natin, 'di ba? And downcast like sheep without a shepherd. No? Naalala ko yung preaching ni Tatay Torino nakaraan, no? Yung siya ay nahabag, no? Doon sa pagkapakain ng 5,000 na para silang tupa na walang pastol, di ba? So nakita natin yung compassion ng Panginoon dito sa mga lost. So kung ang Panginoon may compassion siya sa mga makasalanan na lost, na tayo rin dati ay makasalanan na naligtas lamang sa biyaya ng Diyos, hindi ba dapat makita sa atin yung love na yon? So salamat sa Diyos doon sa ating Street Dwellers Ministry, di ba? Ginagamit ng Panginoon. Salamat sa buhay ng mga kapatid natin na ginagamit ng Panginoon sa Street Dwellers Ministry. No? Yan ay love, papakita ng love for sinners yan, mga kapatid. Jude 21 verse 23, anong sinabi ni Jude sa verses 21 and 23? Anong sabi rito? Keep yourselves in the love of God. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life, and on some who are doubting, have mercy. And for others, save, snatching them out of the fire, and on others, have mercy with fear, hating even the tunic polluted by the flesh. So, ibig sabihin, yung tunay na malasakit sa tao o sa kapwa, ito yung sinasabi rito, snatching them out of the fire. So, kung tayo ay meron tayong kamag-anak, kaibigan na alam natin na wala pa sa Panginoon, and they are still lost, ang pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa kanila, again, linawin natin hindi natin sinasabi na hindi dapat tumulong, hindi dapat magbigay ng kabutihan, ng benevolence, ng charity, no? Pero yung tunay na pag-ibig na bunga ng Banal na Espiritu, kung meron tayo noon, ang pinaka-concern natin dito sa mga taong ito na hiwalay sa Panginoon ay maligtas ang kanilang kaluluwa. Maligtas ang kanilang kaluluwa. Kaya sabi rito and on some who are doubting, have mercy, and for others, save, snatching them out of the fire. So yun yung sinabi, keep yourselves in the love of God. So kung tayo, dumating na yung pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Ito yung concern natin sa mga makasalanan. Note, there are unbelievers whom we would naturally love. Diba? Family, etc. Alam natin yan. Yung nga yung sinabi natin kanina, hindi naman masamang tumulong, hindi masamang gumawa ng mabuti. Pero, it is easy to let our love be not the fruit of the Spirit but just natural. So, bilang mga niligtas ng Diyos, meron na tayong biyaya nito mga kapatid. Ito ay fruit of the Spirit. Kaya lang, sa ating pagpapatuloy, no, nag-i-struggle pa rin tayo, nagpapatuloy tayo. Sabi nga natin, ang buhay Kristiyano ay ito ay isang tunggali, no? Ito ay buhay na tayo ay may karera, na tayo tinatahak, nakatingin tayo sa object ng ating faith, which is the Lord Jesus Christ, no? So, it is easy to let our love be not the fruit of the Spirit but just natural. So ito yung lagi nating dapat ipanalangin sa Panginoon, at sa ating patuloy na paglakad, i-cultivate natin yung tunay na grace ng love. So point, Christian love for unbelievers ultimately sees their lost condition seeking to save. Yun yung sinabi natin kanina. So alam niyo mga kapatid, no? Ang dami ngayon na nasalanta ng baha, 'di ba? Tama 'yan na kung meron tayong mga opportunity na makatulong tayo, monetary, may mga damit tayo na luma o may mga groceries tayo na gusto natin ibigay, pakita natin 'yan. Pero higit na mas mahalaga ang pangangailangan ng mga taong ito na wala sa Panginoon,
sila ay maligtas yung kanilang kaluluwa at yun ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya hindi ko sinasabi na huwag tayong tumulong o huwag tayong mag-donate. Pero ang ibig ko sabihin, mas maganda kung meron tayong tutulungan o donate, mas tulungan natin itong mga tunay na mananampalataya na gumagawa ng service na talagang hindi lang basta tumutulong pero sineshare yung gospel sa pagtulong nila sa mga nasalanta ng baha. At kung tayo may opportunity na loobin ng Diyos, sumama tayo sa kanila. Sumali tayo dun sa mga ganon. So, yun po yung pagpapakita ng mas fruit of the Spirit na love. It is love for unbelievers that ultimately sees their lost condition and seeks them to get saved. So, anong hamon sa atin? Sabi rito, in a world that is full of hatred, alam natin yan, no? Let Christian love shine in testimony. So, nakita natin yung fruit of the Spirit which is love na pinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Kristiyano na tayo, niligtas na tayo ng Panginoon, meron na tayo nito. Let Christian love shine in testimony again. Ito na yung ipamuhay na natin. Ipamuhay na natin itong bunga ng banal na Espiritu. So, yan po ang ating nagtatapos ang ating Sunday School. So, meron po bang question? Kung walang question, okay na ba? O magtatanong ako para... So magtatanong na lang ako kasi wala naman nagtatanong di ba? So, sabi kanina doon sa pinag-aralan natin, no, yung love, ito ay biyaya ng Diyos. So, paano natin ngayon mapapakita talaga yung tunay na pag-ibig natin na ito ay talagang fruit of the Spirit at ito ay hindi yung natural love lang? Paano natin mapapakita yon? Kunyari, sa trabaho, so paano natin mapapakita yung love na yan? Sinong gustong magbigay ng insight? Pagdating natin sa trabaho, paano natin mapapakita yung fruit of the Spirit, yung love? Paano natin mapapakita sa trabaho natin yan? Sige po. Ayun. Diba? Love for the sinners, love for the lost, ibahagi sa tayo Diyos. Kaya lang, wag naman natin gamitin yung company time natin sa... Mamaya, nag-share. Hindi natin natapos yung ating, yung ating ginagawa kasi nag-Bible study na lang tayo na nag-Bible study at naagaw na natin. So, maganda, pag break time, no, legitimate na break, mag-share tayo ng gospel at kung napashare tayo ng gospel at nakain natin yung trabaho, nung oras sa trabaho, di mag-extend na lang tayo dun sa dulo para hindi naman tayo nagmumukhang nandadaya tayo sa trabaho natin. So, sige, Brother Mark. Yung sa experience ko, nung nag-office pa, bago mag-work from home, yung mahalagang concept ko, yung consistency ng testimony. Especially in all manners of speech, in action, in thinking. Kasi nakikita din rin in the long run. Bakit kaya ito si Maki kasi dami nagsabi? Kasi si Maki hindi siya ganito. Sabi nga nung isang sa office, hindi ko maaaring ganyan ng kahit anong kagastahan sa kanyang panakita. So, you let them wonder without even sharing the Bible verse, bakit may ganung klase ng ugali in a consistent testimony na? Kasi talagang mapapatanong, ano bang meron sa'yo? Then, that's an opportunity. May share mo sa kanila yung gospel. Saka, kung gusto nila, invite mo sa church. Ito yung laging common na ma-encounter natin, no, pag nag-share tayo ng gospel, na the last thing na ayaw nating marinig is, ba't ako maniniwala sa'yo tungkol sa faith mo? Wala ka namang pinagkaiba sa akin. Parehas lang naman tayo. Diba? Anong meron sa'yo? Diba? So, parang narinig natin na sa totoo lang, kaming mga atheist, mas matindi pa kami magpakita ng love sa inyong mga Christians Kasi bakit? Kasi galit kayo o you hate the LGBT community. So, paano natin sagutin yung mga ganon?
na ang mga Kristiyano daw hindi naman talaga nagpapakita ng love kasi we are opposing LGBT community. So, paano natin sasagutin nyo, mga kapatid? Sinong gusto magbigay ng insight? Nari, may nakausap tayo about that topic. Nalaman, Kristiyano tayo. Alam nyo, kayo, Christian nga kayo, pero sinasabi mo sa akin, love? Eh, hindi nga kayo nagpapakita ng love kasi hindi kayo nag-a-approve sa mga LGBT. So, paano natin sasagutin yun, mga kapatid? Sinong gusto magbigay ng insight? Ay, sige, Brother Miles. Mas lang siguro regarding sa ganyan. Doon din natin specifically or breakdown sabihin. Pero gagamitin ko po yung sa Proverbs 27 yung pinagin natin kanina. Na better is fellowship than even love. Kaysa, kumbaga, mas nakikita, alam natin bilang mga Kristiyano na tumulit ito sa kapausahan o sa kapahamakan sa kanila. Bilang love, ito yung totoong love na meron kami. That is pure. By living it, tulad yun na po yung sinabi ni kanina sa Facebook. Yes. Saka nakita nga natin, 'di ba, yung love it comes from obedience, 'di ba? Nakita natin love for God, superlative love na binibigay mo na sarili mo sa Panginoon. Then dahil meron ka ng pag-ibig sa Panginoon, ikaw ay nag-o-obey. Ito, ilagay na lang natin dito sa konteksto. Kunyari, meron tayong attender o kaya meron tayong kapatid, nakita natin LGBT pala siya. So anong gagawin natin? Tatahimik na lang ba tayo? Na wag nating hayaan natin siya na ganon? Paano yun, Brother Mark? Kasi madalas na ginagamit sikat to sinasabi na love the sinner but hate the sin. Okay. So, yun parang medyo disconnected ako sa concept na yun. Kasi nga sabi sa Bible, it is the sin it is the sinner that God sets. God hates the wicked every day. Di ba sabi? Yun nga So, parang ang ginagawa, mahal ka naman talaga ng Diyos, pero ayaw niya lang yung ginagawa mo. Yun nga, yung sabi ni Brother Max, hindi kasi ito pwedeng talagang yung sabihin mo na dahil mahal kita, sige, tolerate ko yung maling ginagawa mo. Talagang kailangan natin magsalita ng katotohanan. Hindi talaga tunay na pumamahal mo ng katotohanan. Pagdating po sa bagay na yan, babalik tayo doon sa previous lesson na tinuro ni Deacon Leo, example of Christ. Nakita natin yung fellowship, di ba? Yung forgiveness of fellowship. Ibig sabihin, itong mga kapatid na ito na nagkasala, specifically, particularly, nung naging LGBT sila, hindi natin sila kinokondem na wala na silang pag-asa. Ibig sabihin, kailangan natin silang i-restore gently, kagaya nung sinabi natin, restoring the sinner. Pero paano natin sila i-restore kung hindi natin sila i-rebuke? So, kailangan i-rebuke natin itong mga kapatid na ito nagkakasala. Kasama na dun yung LGBT. Pero hindi ibig sabihin na mag-iibang tingin mo sa kanila, magiging indifferent ka. Naalala ko yun no? Ano daw kabaliktaran ng love? Hindi hate, di ba? Indifference. So, pag pinakita natin sa kapatid natin na nalaman natin, ay si brother ganito, bading pala siya, o si sister, tomboy pala siya. Naging indifferent na agad tayo sa kanya. Pero, i-explain natin sa kanya na nagkakasala siya. At ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na dapat, talikuran niya, magsisi siya doon sa kasalanan niya na yon. Pero that doesn't mean na magiging indifferent tayo doon sa kapatid na yon. Parang meron nga yung lagi ko naririnig na example din na nangyari sa malaking church, no? Na sikat na church to, evangelical. May pumasok daw sa church na yon, nagsuot ng t-shirt na puro mga vulgar words yung tatak o yung print. So ano ngayon ang gagawin ng church? Sobrang yung damit niya kasi puro mga mura ang nakalagay. Wala siyang jacket. So yun? Papapasukin ba natin siya sa church, yung tao na yon? O sabihin natin, ay wag ka munang umattend kasi kasi yung damit mo Hindi kasi appropriate yung damit mo. So, paano natin papakita yung love doon sa instance na yon, doon sa scenario na yon, na may pumasok dyan, nagsuot siya, gusto niya talaga tayong kumbaga gusto niya tayong asarin, ganyan. Pero nandyan siya, papasukin ba natin siya o pauwi natin siya? Di ko Leo.
So tama po yun. Ngayon pwede naman po tayong gumawa ng paraan. Kung meron sa atin ng may jacket, pwede natin pahiramin ng jacket, pero hindi natin titingnan na dahil na nagsuot siya ng ganun, ay na natin siya papasukin sa church kasi nakaka-distract siya sa worship. O ito na lang. Nagpipreach. Biglang may tumunog na cellphone. O kailangan ba mag-ano ako dito na? Ano ba naman yan mga... Sinabi ko na po mga kapatid na i-silent po natin ang cellphone tuwing tayo ay nagwo-worship. Pwede po ba kailangan kong pairalin yung love eh. Alam ko na mali yun na dapat sinasilent cellphone pero hindi ko na kailangan sabihin dito sa pulpito na i-silent nyo yung cellphone nyo. Diba? Kasi, di ba parang... pinatamaan na naman ako ni pastor. Ako yun, ganyan. Imbis na makapag-focus sa pag-worship, napunta na yung utak na pinatamaan ako ni pastor. So, yun yung mga bagay na, o kaya tayo misa, ba yan? Yung ringtone ng pangit pa. So, mga kapatid, papairalin natin yung ating fruit of the Spirit, yung love dun sa bagay na yun. Hindi tayo dapat maging indifferent dun sa mga kapatid natin, kung mo ganyan. Diba? So, ano pa yung pwede nating... So, okay na daw po. Sumesenyas na, no? So, last na lang. Sino pa yung may gustong magbigay ng insight tungkol dito sa fruit of the Spirit na love? Mahirap po ito mga kapatid, eh. No? Kasi grace to, eh. Grace ng Panginoon ito, eh. Hindi natin to kaya sa sarili natin. Kaya lalo po tayong humingi ng biyaya sa Diyos na ang kagandahan nito, meron na tayo nito kasi pinagkaloob ng Diyos sa atin. Nung tayo ay iniligtas ng inilapat ng banal na Espiritu yung pagliligtas sa atin, kasama itong pag-ibig na ito dahil ito ay fruit of the Holy Spirit. So, sige po. Ayun, tama po yun. Ang tunay na pag-ibig ay lagi may kasamang sakripisyo. Kasi nga, mismo ang Panginoong Kristo, binigay niya yung sarili niya. Yun yung love talaga, yun yung agape love eh. So, hindi ito something na na-move ka, naawa ka, dahil gustong-gusto mo siya, mahal na mahal mo siya, gagawin mong lahat. Hindi eh. Ito yung talagang binibigay mo yung sarili mo na wala kang tinitingnan na kapalit o tinitingnan na dahilan para mahalin mo siya, kundi talagang minamahal mo siya. At yung sarili mo, binibigay mo dahil yun yung ginawa ng Diyos sa'yo. So, yun yung tunay na love. So, sana po tayo po ay sa biyaya ng Diyos ay natuto sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Muli ama naming Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy na nagpupuri sa umagang ito na nakita namin ang grace of love na ito rin po ang na-discuss kanina sa pangangaral. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa amin. Kung wala po ang inyong pag-ibig, ay kami po ay nananatili sa aming mga kasalanan. Kami ay outside of your grace. At ang naghihintay lamang sa amin ay tiyak na kaparusahan. Ngunit salamat sa inyong pag-ibig na inyong pinakita sa pagbibigay ng inyong anak, ang aming Panginoon Kristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng aming mga kasalanan, na buhay sa ilalim ng batas sa pagsunod upang kami ay magkaroon ng katuwiran na ibilang sa amin, at patuloy na kami sa gawa ng banal na Espiritu ay inilalapat ang bagay na ito sa amin na pagliligtas at nagpapatuloy sa pagpapabanal sa amin, na nakita namin ang biyaya ng pag-ibig na kami ay patuloy na mag-abide, mag-remain sa pag-ibig ng aming Panginoong Kristo sa aming buhay, sa aming mga pananalita, sa aming mga gawa, at sa aming isipan. Panginoon, tulungan niyo po kami sapagkat ito po ay hindi namin kaya sa aming sarili, ito ay biyaya lamang. At again, kung meron man pong naririto na hanggang ngayon ay walang tunay na relasyon na nakapagliligtas, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat kayo lamang ang tanging may kakayanan at tanging nagliligtas ng mga makasalanan ayon sa inyong biyaya. Kaya Panginoon, kahabagan niyo po ang mga naririto at nawa ay buksan niyo po ang kanilang mga puso at tumanggap sila ng biyaya ninyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na inyo ring kaloob, Panginoon.
I-bless you po, Ama, ang aming mga pagkain, aming pagsasalusaluan sa tanghali na ito. Purihin po kay Panginoon. Salamat po sa mga biyaya ng pagkain na source ng kalusugan, kasapatan ng aming lupang katawan. Purihin po kayo, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.